Dumikit ka pa uli doon. Nalalaglag ako sa kama eh. Urong ka pa. Okay, so magandang umaga po sa ating mga giliw na tagapakinig Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Magandang umaga po. Nandito na naman po ang programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At syempre po, sa ngalan po ng ating mga partners, si kasamang Vince Flores, ako po si kasamang Tito Diwan, ang inyo pong tanod ng bayan. Magandang umaga po. At syempre po mga kaibigan, nandito po ang ating mga partner, si kasamang Romy Matunog. Magandang umaga, kasamang Romy. Okay, magandang umaga po sa sabang Tito Diwan at kay Madam Mayet Robles. At lalo na po sa nakikinig sa aming programang Kalasan. Siyempre, andito po ang ating pong muse ng tuntunan nating programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa, si kasamang Mayet Robles. Magandang umaga, kasamang Mayet. Magandang umaga, kasamang Tito, kasamang Romy, at kasamang Vince, saan ka man naroroon. So, ganun din po sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa ating lahat dahil tayo po ay buhay muli, no? Buhay na buhay pa rin tayo ngayon dahil patuloy ang buhay. At syempre, magandang umaga sa lahat ng mga fathers. Mga Father's Day. Kasi Father's Day na yun eh. Father's Month. Okay? So, good morning po. At syempre po, talaga naman pong bukas ata po, kung hindi tayo magkakamali, yan po ang araw ng mga tatay bukas, kasamang Mayet. Kaya sa lahat po ng mga tatay sa buong mundo na maabot po ng programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa, Happy Father's Day po. Dahil kung wala po kayo, wala po ang ating pong mga supling. Wala rin po yung inyong lingkod dito ngayon. At siyempre sa ating pong, siyempre, hindi po tayo naging tao kung wala po sa ating mga tatay kasamang Mayet, sa mga Romy, di po ba? Dahil nga po ang May ay Mother's Month, ang June ay Father's Month, ang tatay at nanay, yan ang sinisimbolo ng dilim at liwanag sa mundo natin. Kaya ang tuklasin natin kung ano ba talaga ang tukoy ng dilim at liwanag na yan. At syempre po, yung ating pong nakalipas na June 12, kahapon. Oo. At talaga naman po mamaya-maya, talakayin po ni kasamang Mayet yan. Yung tungkol po sa kalayaan. Kung talaga po yung ating pong bansang Pilipinas ay tunay nga po bang malaya. At bago yan, kasamang Mayet, batiin po muna natin ang ating pong mga taga-subaybay sa ating programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At syempre po, binabati ko po dyan sina Kuya Nani, si Ate Tess, si Beth Lim, si Bong, si Claire. Talaga namang nakikinig po sila ngayon dyan sa may Bulacan. At syempre po, ang ating pong mayor ng Marilao, Bulacan, na si Mayor Tito Santiago at si Konsihal Marlon Villamar. Yan po kahapon na kasamang Mayet. Ang inyong lingkod at ang ating pong mga kasamahan sa Balikatan People's Alliance na pinumunuan po ng ating pong Municipal Director na si Pastor Ram Mendoza at ang inyong lingkod bilang Regional Director si Tito Diwan. Nakapag-participate po tayo sa ginanap na Independence Day dyan po sa may munisipyo ng Marilao. At tayo naman po kahapon ay nagparada. At ang lahat po ng mga NGOs, yung mga volunteers, yung mga bayani na wala pong sweldo pero nagbibigay ng kanilang mga serbisyo sa ating pong taong bayan. Kayo po ang bayani at sa inyo po yung okasyon na paggunita ng araw ng kasarilan. Mabuhay po kayo at mabuhay ang Pilipinas. Samang Mayet. Okay, binabati ko po yung ating mga tagapakinig dyan sa Sitio Matarik, Camarin, Caloocan City, yung akin pong mga anak dyan, no? Kasi yung mga bata pong aking tinuturuan ay talagang meron kaming exercise, meron kaming lecture, at sila mismo ay nananalangin tuwing alas 6 yung pinaka-orasyon namin. Hindi lang araw ng Friday, kundi halos araw-araw na. Kaya binabati ko sila,
sa pamamagitan ni Kanin Pagamuza. So, hello, good morning sa inyo mga anak. Samang Romy? Pinabati ko yung taga Muson, si Analisa Munit, Rivera Harliga, at si Ate Clarence Bernardo, at Nita Ibanez, Ami Nevero, at Divine Basbayor, at lalo na doon sa Citadel and sa Makati na si Elena Matunog, si Louie Gabot, at sa lahat ng mga inalagaan nila. Magandang umaga po. Sige. At syempre po mga kaibigan, ating pong tunghayan po ngayon ang ating pong mga issue ng lipunan. Lalong-lalo na po dyan isang panawagan po dyan sa may Muson. Kung saan po ang ating pong mga kababayan dyan ay nagre-reklamo po tungkol sa basura. At ang ating pong kasamang Munet ay pumunta po sa kanila pong barangay kapitan na si Barangay Kapitan Marciano Margatsalian ng Barangay Muson. At siyempre po, atin pong kung ating papalarin po atin pong kakausapin po yung kapitan dyan po sa may Barangay Muson. Kung saan po, ayon sa ating pong mga natanggap na mga impormasyon, marami pa medyo hindi daw po nakuha yung basura dyan. Kaya nanawagan po tayo sa ating pong mga opisyal na gawin po natin ang ating pong mga obligasyon. Si July po na. Okay. At sa ating pong kabilang linya, ang ating pong kasamang si July Pudok ng Bureau of Customs. Magandang umaga, kasamang July. Mukhang nalalakay ang aming mentalist group ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa muling pagkakadiskubre ng food waste umalingasaw na matugad na sa loob ng anak sa area ng ICTFI o International Terminal Service Incorporated na kanila International Container Ports ng Bureau of Customs. Ang mga basura ng toxic waste sa Philippines na 40 Google Container Plan ay napagpagsaan ng ICTFI MICT na mula sa Port of Canada ay dumating noong July 21, 2013 noong panahon pa ni former Customs Commissioner Rafi Viachon at ang ka-release from Sea Customs Legislature Mariana Boybiting former District Commander ng Enforcement and Security Service sa MICT. Ang deklarasyon sa pinapiliting ay parang Mr. Plastic at ang one-time sa mga plastic na laban si Santiago Hadamay Giler Parang Today. Sa isigurang spot inspection ng mga alert of facility sa 50 container bags hindi pala mga plastic materials ang nilalaman ng ito ng cargo shipment ang unang bubuhat sa pagkarga ay mga toxic waste na gamit sa iba't ibang mga hospital sa Pagkas, Canada. Ang second half sa mga basura ay nakapalong sa 40 container bags na makalalaman ay napagkaso ng mga motor sa mga waste plastic materials ay nakapasyay naman sa Light Green Enterprises ng San Fernando City, Pampanga na mula naman sa Ontario, Canada. Iyanito pa ni Random Greg Makatanay, Customs Office ng Investment Disposal Division, Chief sa MICT, ang pagna-discover sa pangalawang class na dyan naman naman basura sa kanilang na-audit para sa bunang apasto ng 50 container bags sa dyan naman ang basura at doon umuna ng private toxic waste na napakalawang sa 40 container bags na naglalaman din na basura na itinapot sa ating bansa sa lobismo ng Bureau of Customs Manila International Container Port. Ang kalastan, boses ng bayan na kampilang masa. Sinagputok ng ulan, DW Docolea. Okay, ang pong tinig po ni July Pudok ng Bureau of Customs kung saan po ang mga dumating na mga basura galing po sa bansang Canada. Alam mo kasamang July, hindi lang po yan sa bansang Canada nanggagaling ang mga basura. Dahil po ang pagkakaalam ko, marami pa pong bansa ang mga pinanggagalingan ng mga basura. Dahil naman tinatanggap naman natin na yan. Dahil po sa marami sa ating pong mga tiwali na mga opisyal na talaga naman pong tinatanggap
sa pamagitan po ng kanila pong pagtanggap din po ng kanilang kita. Alam niyo mga kasama, talaga naman pong kinakawawa po yung Pilipinas. Dahil po sa madali po tayong mabuyo. Sasabihin lang po ng taga-ibang bansa, ito'y surplus. Ito po'y relief. Pero ang ginagawa ng ating mga kababayan na mga pagsamantala, pinapapasok po yan. Yung mga pwede pa, binibenta pa po sa atin. Pero yung hindi po, itatambak na lang na para tayo pong tapunan ng kanila pong mga dumi. Ano po yung ginagawa ng ating gobyerno? Akala ko naman may government to government na pag-uusap ang ating bansa. Busy na sila ngayon. Busy! Yun na yung tema ngayon sa usapan sa balitaan sa Rembrandt. Kaya nga yun ang i-discuss natin mamaya. No? At isa pa, dyan po sa ating mga senador, napakagaling yung ating mga senador talaga. Mayroon pong isang senador na may mga panukala na naman tungkol po doon sa mga guro na talagang gusto po nila na pagka nabuli daw po ng guro ang estudyante, talaga naman pong patawan ng malaking parusa. May multa atang 2 milyon. 2 milyon. 2 milyon ba yun? 2 milyon ang multa ng mga guro pagka napatunayan na binuli daw po yung estudyante. Paano naman po kung ang estudyante ang nagbuli sa guro? Ano po ang parusa sa mga estudyante? Di po ba? Kawawa po yung ating mga kaguruan. Hindi po yung alam naman po natin. Sana po yung senador na yan na napanukalang yan pumunta po dun sa may mga nagbabatuhan ng mga kabataan. Dumaan po kayo doon. At pag tinamaan po yung sasakyan nyo, kayo magsalita kung para po sa inyo. Tama po ang ginagawa ng kabataan. Marami po sa ating kabataan na talaga namang pong sobra-sobra na po ang pag-uugali. Dahil po sa mga batas na pinapasa po natin na talaga namang pong pabor sa kanila. Imagine niyo po, maliit na bata. Pag pinagalitan mo, dahil nga siyempre, may kasalanan. Sige. Anuin ka pa? Duruin ka pa? Takutin ka pa? Alam mo yung batas. Papakulong kita. Yun po ba? Pagka nagkasala sila, bata pa ang turing, pero kriminal, anong gagawin ng mga matatanda? Hindi po ba? Hindi pa po pwedeng magpanukalang batas po tayo na mas babaan pa po ang edad. Nasakop po ng ating pong mga batas. Hindi po yung i-exempt po natin sila. DSWD, pagdating sa DSWD, tatakas lang po yung mga kabataang yan at gagawa ulit ng krimen. Di po ba? Bakit hindi po natin ilagay po sila sa regular na kulungan kung sila po ay nagkamali? Hindi naman po isasama dun sa kulungan ng mga pusakal na mga kriminal na may edad. Doon po sa kulungan ng mga kabataan din, pero kulungan. Hindi po yung DSWD lang. Parang paaralan na din. Kulungan na hindi po talaga sila makaalis hanggat hindi po mapagbayaran ang kanila pong ginawa. Kita nyo naman po, maliwanag na ipinakita ng ating mga telebisyon. Yung mga naglalarong mga kabataan dyan, dumadaan po yung mga sasakyan, nagbabatuhan po sila. Paano na lang po kung may tamaan na mga motorista, na mga inosente, at ito po yung may edad na. Pag sinita po sila, kasalanan po ng may edad. Dahil po sa napakagaling po natin ng mga naggagawa ng batas. Dapat ang batas na gagawin nila, may kasalanan din ang magulang para ang magulang ang parusahan. Kasi minor de edad yan. Correct! Minor de edad yan. Kita mo dapat disiplinahin. Paano? Mismo magulang, pag pinalo mo yung anak mo, at medyo nakita na magagaling magsumbong, talagang yari ka dahil sa batas na ipinasa para sa mga kabataan. Paano mo madisiplina ang iyong anak kung ganyan na hindi mo dapat
galawin ang iyong anak. Walang pisikalan. Kasi ang pagtuturo ngayon, parang kaibigan na eh. Kahit mga physical, tingnan mo itong panukalang batas na pagsabihan mo, kasi pag pinagsabihan mo yung estudyante na medyo hindi nagustuhan ng estudyante, sasabihin sa'yo, binubuli ako ni ma'am. Binubuli ako ni sir. Salita lang kasi yung Salita lang yung bully. Pag sinabi ngayon na binubuli ako ni ma'am at isinumbong, siyempre po, kakatigan po ng ating pong batas dahil may batas po sa anti-bullying. Kakatigan po, kawawa yung guro. Paano kung estudyante yan ay may galit sa isang guro? Kailan i-implement yun? Dapat nga bago nila implement yan, paano ka lang batas yan ng isang magaling na senador? Dapat po, mag-isip-isip po muna tayo. Nga, sinasabi ko nga, sa media, sinasabi ko nga, dumaan kayo doon sa mga nagbabatuhan na kabataan para pag kayo tinamaan, makapag-isip kayo kung pwede po bang kampihan lagi ang kabataan. Di po ba mga kaibigan? Nga naman, partner. Siyempre, kasama Romy. Tingnan mo natin di sinasagot ni Kapa yung yung tawag ko. Okay, sige, magulat muna ako tungkol dun sa balitaan sa Rembrandt. Okay. Kasamang Romy at saka kasamang Tito, ang usapan doon yung tungkol doon sa kalayaan. Araw ng kalayaan. So, pinag-usapan ang tunay nga bang malaya na tayo? Kaya hindi ho talaga pa tayo malaya dahil ang colonial mentality, yung crab mentality ay nasa atin pa rin po. At ang epekto ng mga mentalidad na yan na galing sa ibang bansa, yan na po yung corruption ngayon sa ating pamahalaan, sa mga namumuno ng ating bayan. Kaya si RJ Havillana, siya po ang nagtalakay ng tungkol dun sa ito, pakinggan nyo. Yung mga namamayagpag na mga survey ngayon, yan lang daw ho ay pag-tune up, pagtotono, kung paano at kung saan pa pwedeng madenggoy tayong mga Pilipino. Pakinggan nyo po yung kanyang pagpapatuloy ng kanyang ulat. Ang tanong lang po ng mga consumer, commuters at ng publiko, ano kaya ang posisyon dito darating? Kung tutuloy si Bongbong Marcos, etong si Binay, etong si Grace po, etong si Maroka, sa mga pangunahin posibin ng mga ordinaryong Pilipino. Ano kaya ang sagot nila sa mga issue ng public utility? Paano nila mapapababa yung presyo, yung halaga ng tubig, ng Maynila, ng Manila Water? Paano nila mapapababa ang presyo ng Meralco? Paano nila mapapababa itong monopolyo ng cellphone dito? Bilyong piso araw-araw sa Texlaman ang kinikita ng kumpanyang Ayala at ng kumpanyang Pangilinan. Paano mapapababa itong mga toll fees dito sa NLEX, SLEX, Cavitex, etc. Paano mapapababa ang utang ng Republika ng Pilipinas? Ito ang mga kwestiyon na dapat ibandila ng mga nangangarap na maging Pangulo sa susunod na 2016. Hindi po yung mga sarswelang mga nagaganap ngayon. Dahil ito po, hindi mo papalit na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay mamanahin niya pa rin ang utang na mga inutang ng mga unang mga Pangulo na nakipagsabuatan. Hindi lamang sa mga dayuhan, kundi sa mga lokal na oligarkiya. Yun, nakaintindihan natin, di ba? Tama. Mamanahin. Actually, tama yung sinabi po ng ating bisita dyan. Dahil po, ano nga po ba ang mapangako ng mga tatakbong presidente kung sila po ang makaupo? Dahil po ang problema ng ating pong bayan, ugat na. Kahirapan nandiyan na yan. Ngayon pa nga lang, yung halos mga nag-aasam na mga uupo, lalo na yung bukal na talagang tatakbo, may kaso na iniimbestigahan pa lang. Pero kita mo naman sa Senado yung mga investigasyon. Napakarami ng mga issue. Paano mo magagampanan pagka, dyan pa nga lang marami ng issue. Magkakaroon ka pa ng pagkakataon na ulit. Pag ikaw ay pinakamataas na tao sa ating bansang Pilipinas, ano na lang ang hindi mo magawa?
Kaya nga, yung ating, kumbaga, sikat ngayon na senadora, si Grace po, hindi nag-isa masyado dun sa usapan sa Rembrandt kahapon. At next week, si Grace po yata ang dadating na bisita. Kaya, senadora, kung may time kayo, no, eh, sabihin, makarating sana sa inyo na panoorin nyo sa YouTube kung paano nila diniscuss yung pagiging yung sa residente at saka yung pagtakbo niya sa Panguluhan, no? So, yun, panoorin nyo sa Balitaan sa Rembrandt sa YouTube, no? Dahil doon ko i-upload ng buong buo. Pagkatapos ng programa namin, ay talagang ipakikita ko na po at i-upload ko na po sa YouTube. So, para bago kayo dumating sa Friday, ay mapaghandaan nyo na kung ano-ano yung mga pwedeng itanong nila sa iyo tungkol sa inyong citizenship at saka sa residency. Yung nga lagi yung pinag-usapan doon yung residency niya. Okay, so yun nga. Kaya abangan nyo po, Tindig sa YouTube, Tindig Balitaan sa Rembrandt, June 12, at ang kasunod doon, mga pangalan ng bisita na sina RJ Havillana, Sunny Africa, at Jing Paras. So, pinaipili ko na po ng halos mga 15, 20 minutes or 10 minutes, yan. Kasi kung ano yung tanong ng mga reporter doon, yung sagot nila, yun, by caption ko na po ginawa yun para hindi ko masyadong mahaba. Yun ang comment, sobrang haba daw, mahihirapan silang panoorin. And then, sinishare na rin po namin sa YouTube, sa Facebook, no? Kasi sa Facebook, Marieta Robles, nandun na po, mapapanood nyo na po. So, yung ano yung na-upload ko sa YouTube, yun na rin po ang mapapanood nyo sa Facebook. At kasamang may sa sunod nating programa, kung palangit po tayo sa Sabado, ay titingnan po natin na makausap din po ang isa pong tagapagtanggol din po ng mga kaguruan sa katauhan po ni kasamang Benjo Basas, kung atin pong makuha siya sunod na Sabado para po matalakay itong mga isyu tungkol po sa mga panukalang batas na magpipinalay sa mga guro na magbubuli sa mga estudyante. Ang alam ko, mahirap magbuli ang isang guro sa isang estudyante. Pero ang estudyante, pag nagalit sa guro, nakita mo yung mga nabalitaan po natin. Yung mga guro, principal, dyan sa may kamarin. Naalala nyo ba na isang principal dyan, sinaksak na isang estudyante? Di po ba? Kaya, yun po yung mga napapaloob dyan. Titingnan muna natin dapat ng mabuti ang ating pong mga pinapakanukalang batas. Siyempre po, hindi po kasi nila nakikita yan dahil po, unang-una, dikotse po sila. Wala po sila sa mga delikadong lugar na mga dinadaanan po ng mga ordinaryong guro, mga ordinaryong manggagawa. Wala po sila doon sa puntong iyon. Batiin natin ang may kasalanan talaga. Nakakotse sila. Pagdating sa opisina po nila, naka-aircon sila. Hindi po nila alam kung ano po yung grassroots. Talagang subukan yung mamuhay, maglakad. Di po ba? Para malaman nyo po yung danger. Talaga naman pong sinusuong ng ating pong mga kababayan. Tamang Rome, mukhang marami kang binabasa dyan sa Tamang Rome. Isiwalat ko na yan. Sige. Ay, partner, diyan nga pala, pag-usapan natin yung sa transport. Dito sa Aranita, meron na naman nasagasaan yung isang single motor ng trailer. Sa awa naman ng Diyos. Yung sakay, dalawa, patay talaga nasagasaan sa patay patay talaga. Kasi partner, karamihan kasi sa naka-single motor, nanahabol sila sa Correct, kasama Rome. In fairness po, susugan ko po yung inyong sinasabi. Ako po, nagmumotor ako araw-araw. Nakikita ko po sa kalsada mga barumbado po talaga karamihan sa nagmumotor. Ako, aminado ko yan kasamang Rome. Dahil ako mismo ay nagmumotor. Napakabarumbado ng iba talagang nagmumotor. Alam mo kung minsan, siyempre, dahan-dahan na yung takbo mo dahil talaga namang nag-iingat ka. Biglang may susulpot sa gilid mo. Biglang may sa kabila na naman. Para akala nila, ang buhay nila ay siyam. Na pag nabawasan ng isa, may 8 pa. Isa lang po yan. Lalo na po nagmumotor tayo. Isang bato lang po ang kalaban natin. Simplang po tayo. Hindi po yan 4 na gulong na hindi po yan matutumba. Matutumba po yan at matutumba. Kunting tapik lang po yan, tumba po yan.
mag-ingat po tayo. Marami talagang balasubas na talaga nagmumotor. Kaya hindi po natin masisisi yung iba pong mga sasakyan. Pero in fairness naman, marami din pong mga pampasahirong jeep, pampasahirong bus, balasubas din talaga. Marami pa nga po sa atin pong mga kasamaan din sa mga jeepney drivers natin. Si kasamang Romy, nagmamaneho din ng jeep ito. Pero karamihan nakikita po natin, napakausok na nga po ng jeep, hindi pa rin pinapaayos. Imagine mo, ako nagmumotor. Pag nakasunod ako sa puwet yung puwet ng jeep, ay parang puset yung usok. Parang sarap batuhin. Kung pwede nga lang batuhin yung driver na yung usok ng jeep niya ay sobra-sobra, ang sarap pa patakbo. Naman, partner. Umaarangkada ba, partner? Di ko ba? Oo nga, ito nga, partner. Nagtaka ako dito. Sa Quezon City at saka sa Makati, medyo diferensya. Halos ang tumatakba doon sa Makati is mga siguro 90%, wala akong makikita ang usok. Pero dito sa Quezon City, ang daming usok. Bakit pinapapayagan mo na tumatakbo? Ano ba yan, partner? Ano ba ibig sabihin dyan? Si Mayor, yun ang Mayor natin dati. Yung Mayor sa Quezon City, si Mayor Bistic, talagang yan. Komedyante yan. Oo, komedyante yan. Baka naman naging komedya ang ating ginagawang biro-biro. Komedyante yan sa pelikula. Sa mga palabas niya sa ating pong mga sinihan. Idol po kasi yung partner. Idol po yan. Komedyante talaga yan. Ang galing magpatawa yan. Kaya doon sa ating pong mga usok dyan, natatawa na rin tayo. Yun. Natawa na rin tayo sa tamang pagtatawa doon. Kung tinignan niyo yung kalawakan, habang nasa Fairview kayo, makikita niyo na parang may ulan. May intent talaga. Ang hirap pa maabot yan. Pagka maliit na media lang ang mag-appointment sa kanya, hindi ano yan. Pero kung malalaking network, ang talagang kakausap dyan, mabilis pa sa alas 3 yan. Pero pag tayo, na mga pipitsugin, na tinatawag nilang mga maliliit na mga broadcaster, talagang Parang nakakapuwing na malaki tandaan. correct ka dyan. Kahit po sa usaping nung unang panahon, si Gulayat po, pinatumba ni David. Bato lang po yun. Kaya, ang injection tumatagong. pero ang pagkakaalam ko, pero ang pagkakaalam ko mga kapatid, mga kasama, na yung mayor ng Quezon City, komedyante dati yan sa pelikula. Komedyante yan, Mula pa. Napakagaling na komedyante yan. Pag yan niya naka-eksena na, yan yung nakasalang matatawa ka talaga. Hindi pa nga nagsasalita. Matatawa ka na, Lalo na yung, gaganon ba yan, matatawa ka talaga. Barbell, ako. Okay, so sige, malapit na tayo sa oras. Sa partner dito, ang tanong ko, yung mga kulimblib dito sa Sa Manila. Sa Manila. Bakit naman kasi, nasa highway. Sabi ko sa iyo, kasama mo yan naman ito, partner. Yan po yung bulong. Weather. Ito kasi partner, may nadali kasamahan ko sa Project 6 na sinaksak partner. Ngayon nakaburon. Parang ang nabalitaan ko is parang nabundol. Siguro, yung gumante. Nabundol ng sa jeep. Tapos ngayon, parang nagsagutan nagkamura-murahan, tumakbo na yung yung jeep. Hinabol pa raw ng mga yung salarin. Ayun, naabutan nila, talagang tinuluyan. Sinaksak nila. Ano kinalaman ng yung kuliglig? Driver ng kuliglig. Tapos sumuha pa ng mga kasamahan. Ang ibig sabihin doon kasama ng pinagtulungan nila. Pinagtulungan din po nila yung kawawang driver. Ang taka ko, bakit nandyan sila sa highway? Sabi ko nga sa iyo, kasamang Romy, weather lang. Nung panahon kasi ni Mayor Lim, talaga naman pong ang mga kuliglig, talagang kanya po yung pinagtatanggal. Pero nung kay Paring Rap, talaga namang si Paring Rap, accommodating yan.
Alam mo naman, na talaga mahal ko ang Metro Manila. Tatakbo ka siya uli ha, sa Metro Manila. Tatakbo ulit, siyempre. Doon siya pinanganak at doon din siya lumaki. Galing mo, partner. Pwede na okay, so ako po si Mayet Robles bilang isang babae at mami at babaeng lagalag. Okay, so binabati ko po ang aking mga partners dyan sa kasamahan ko sa iglesia ni Mami Misa, Rabay Jesus, Hindi Katao Inc., si Licaniel, no? Yung pamilya ni Licaniel sa bayan, and then si Ma'am Estrella, yung aming presidente. Yan, silang dalawa na po ang magte-take over sa pagtuturo sa aming templo sa Camarin, simula ngayong June. Ibig mo sabihin kasamang may sabat lang ako kasamang Robbie. Sige. Kasi kasamang may ibig sabihin may disciple ka na. Oo. Very good. Yan Kaya po nga, ang... na-delegate ko na yung pagtuturo. Amen. Tapos yung aking concentration ngayon sa paggawa naman ng pundasyon sa material. So tapos na ako doon sa street wall, pinapalitadahan na lang. Hinahayaan ko lang na sila naman na magtuloy ng pagpapataas ng pundasyon ko sa street wall. Kasi yung pundasyon sa material, ako mismo ang gagawa nun. Okay, so panlangin nyo na lang na, harinawa, magtagumpay din ako dito sa bagong larangan na pagpalain ka ng Panginoon. Okay, so muli, ako po ang inyong mami at babaeng lagalag, Mayet Robles. Ang bumabati lagi sa inyo ng ituloy po natin ang ating buhay dahil sapagkat tayo po ay lahat sumigaw ng uha upang hanapin ako. Okay. Bago ako magpaalam, babatiin ko muna tong natira kong mga nakikinig sa ating programa dito sa Benguet, Baguio City, si Israel at si Edna. Sa Pag-asa naman, Pag-asa Quezon City, si Sonia, Mamarel, and family at lahat ng mga kapitbahay niya. At dito naman sa Forestry, Kuliat, Barangay Kuliat, Quezon City, na si Joda Katerina ng Rayna ng mga pusa. At sa mga kapitbahay ko doon na sila si Handosay family, si Viola family, at sa lahat ng mga kapitbahay ko. At sa mga kasamahan kong driver sa Project 6, magandang umaga sa inyo. Ako si Romeo Matunog. Magpapasalamat sa inyo at magandang umaga. Okay. Yan po ang ating pong kasamang si Romy Matunog. At bago po ako magpaalam mga kaibigan, binabati ko siyempre po yung ating commander dyan, ang commander-in-chief po natin. At next week, baka po sama-sama po tayo at para po sa ating pong logo. At siyempre po, maraming salamat po sa ating pong mga taga-subaybay ng programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At sa ngalan po ng ating mga partners, si kasamang Vince Flores, kasamang Mayet Robles, at kasamang Romy Matunog. Ako po ang inyong kalasag at tanod ng bayan, si Tito Diwan. Maraming salamat po!